Pag po ng ating Diyos, kanina pong umaga ay ginising po tayong lahat na taga-Pilipinas, At gano'n din po sa ating mga kaibigan na nasa iba't ibang panig ng daigdig, kung anong oras man po sila doon, ginising ng Panginoon. At purihin po ang ating Diyos ngayong umaga dahil taglay po natin ang kalakasan, ang kapayapaan at kagalakan ng ating mga puso't isipan, kalakasan ng ating mga pisikal na katawan. At sa oras pong ito, tayo po ay magpapatuloy sa ating Bible reading, ang Salita ng Diyos, Tagalog Version. At purihin po ang Panginoon sa kanyang gabay, patnubay, ganon din ang banal na Espiritu Santo upang magawa po natin ang tama, yung ating pagbabasa na salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, salamat sa Diyos dahil nabigyan po tayo ng pagkakataon muli na makapagbasa at makapakinig ng salita ng ating Diyos. Inaanyayahan ko po kayo na sabayan niyo po ako dito po sa Deuteronomio o Deuteronomy, English Bible at Tagalog Bible po itong ating ginagamit. Upang sa ganon, mabasa po natin muli yung mga nangyari sa Israel na nais na ipakita sa buhay natin ang kanilang kapanahunan. Kaya simulan ko na po mga kaibigan sa pagbabasa. Dito po sa Deuteronomio chapter 1, sinariwa ni Moises ang pangako ni Yahweh. Ang buong Israel ay tinagubili na ni Moises nang sila'y nasa ilang sa kabila ng Jordan sa Araba. Ito ay nasa tapat ng Suf sa pagitan ng Paran at Tofil, at Laban, Haserot at Di Sahab. Ang layo ng Horeb sa Kadesh Barnea ay 11 araw na lakbayin kung sa kaburulan ng Seir dadaan. Nang unang araw ng 11 buwan ng 40 taon, mula nang sila'y umalis sa Ehipto, sinabi ni Moises sa mga Israelita ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh. Nalupig na niya noon ang mga haring Amoreo na sina Sihon, ng Hisbon at Og ng Basan, nakatira sa Astarot at Edrei. Nang sila'y nasa kabila ng Jordan sa lupain ng Moab, ipinaliwanag ni Moises ang mga tuntuning ito. Ang sabi niya, nang tayo'y nasa Horeb, ang sabi sa atin ni Yahweh na ating Diyos, matagal-tagal na rin kayong nakatigil dito. Magpatuloy na kayo ng paglalakbay papunta sa kaburulang tinitirhan ng mga Amoreo at sa mga karatig na lugar sa Araba. Sakupin ninyo ang kaburulan, ang kapatagan, ang Nigib at ang baybay dagat. Sa makatwid ang buong lupain ng Kanaan at Libano, hanggang sa ilog ng Euphrates, iyan ay inihanda ko para sa inyo. Iyan ang lupaing ipinangako ko sa mga ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob, ang paghirang ng mga hukom. Patuloy pa ni Moises, sinabi ko sa inyo noon na hindi ko na kayo kayang pamahalaang mag-isa. Sa pagkukupkop ni Yahweh, ngayon ay sindami na kayo ng bituin sa langit. Naway pagpalain niya kayo at tulad ng kanyang pangako, paramihin nawa niya kayo ng makapupong ulit. Hindi ko na nga kayo kayang pamahalaang mag-isa dahil sa dami ninyo at sa dami ng mga usaping inilalapit ninyo sa akin. Kaya pinapili ko kayo ng mga taong matalino, maunawain at may karanasan upang italaga ang tagapamahala ninyo. Sumang-ayon naman kayo sa akin, kaya't humirang ako noon ng mga lalaking kilala sa inyong mga lipi, mga lalaking may talino at sapat na karanasan. Sila'y inilagay kong tagapamahala sa libu-libo, sa daan-daan, sa 50 at 10. Naglagay din ako ng mga pinuno ng bawat lipi. Itinagubilin ko sa kanila noon na pag-aralan nilang mabuti ang usaping
Ilalapit sa kanila ng kanilang mga kapatid at igawad ang kaukulang hatol nang walang kinikilingan, maging sa katutubong Israelita o sa dayuhan. Huwag rin silang magtatangi ng tao, igagawad nila ang katarungan sa lahat, maging dakila o aba. Huwag silang matatakot kanino man, pagkat ang ihahatol nila ay mula sa Diyos. Kung inaakala nilang mabigat ang usapin, dalhin nila sa akin at ako ang hahatol. Sinabi ko rin sa inyo noon ang lahat ng dapat ninyong gawin. Sinugo ang mga tiktik. Ayon sa utos ni Yahweh, nagpatuloy tayo ng paglalakbay mula sa Horeb. Pinasok natin ang malawak at nakatatakot na kagubatan bago tayo nakarating sa kaburulan ng mga Amoreo. At narating natin ang Kadesh Barnea. Sinabi ko sa inyo noon, narito na tayo sa kaburulan ng mga Amoreo sa lupaing ibinigay sa atin ni Yahweh. Ang lupaing ito inihanda na niya sa atin, huwag na tayo mag-aksaya ng panahon. Sakupin na natin ang tulad ng tagubilin sa atin ng Diyos ng ating mga magulang. Huwag kayong matakot, ngunit hiniling ninyo na magpadala muna tayo ng mga tiktik upang pag-aralan kung paano natin papasukin ang lugar na yaon. Nagustuhan ko ang sinabi ninyo, kaya pumili ako ng 12 tao, isa sa bawat lipi. Pumunta sila sa kaburulang iyon at nakarating sa lambak ng Eskol. Nang sila'y magbalik, may dala silang mga prutas mula roon at sinabi nilang, mainam ang lupaing ibinigay sa atin ni Yahweh, ngunit hindi kayo nagpunta, sa halip ay nilabag ninyo ang utos ni Yahweh. Lihim kayo nag-usap-usap sa inyong mga tolda, ang sabi ninyo, marahil ay galit sa atin si Yahweh, kaya niya tayo inialis sa Ehipto at dinala rito upang ipapatay sa mga Amoreo. Paano tayo makapupunta sa lupaing iyon? Nakatatakot palang pumunta roon. Malalaki pala kaysa atin ang mga tao roon. Malaki ang lungsod at ang pader ay sagad sa langit. May mga higante pa roon. Ang sabi ko naman sa inyo, huwag kayong matakot sa kanila, pagkat si Yahweh ang mangunguna sa inyo at ipaglalaban niya kayong lahat nang nakita ninyong ginawa niya sa Ehipto. At sa ilang dinala niya kayo rito at inalagaan tulad ng dapat gawin ng ama sa kanyang anak. Hindi pa rin kayo lubos na nagtiwala sa kanya, gayong siya ang nanguna sa inyo. Pinatnubayan niya kayo sa pamagitan ng haliging apoy kung gabi at haliging ulap kung araw. At itinuro sa inyo ang inyong daraanan at ang inyong hihimpilan. Pinarusahan ng Diyos ang Israel. Narinig ni Yahweh ang usapan ninyo at siya nagalit dahil dito. Isinumpa niya, isa man sa inyo ay hindi makararating sa lupaing aking ipinangako sa inyong mga magulang, maliban kay Caleb na anak ni Jephunneh. Siya lamang ang makapapasok doon. Ibibigay ko sa kanya ang kanyang magiging lahi, ang lupaing maaabot niya, sapagkat lubusan siyang sumunod sa akin. Nagalit din sa akin si Yahweh dahil sa inyo. Sinabi niya, Moises, hindi ka rin makararating doon. Ang kanang kamay mong si Josue ang papasok doon. Palakasin mo ang kanyang loob, pagkat siya ang mangunguna sa Israel sa pagsakop nila sa lupaing yaon. Sinabi rin niya, ang makararating lamang doon ay ang inyong mga mahal sa buhay na sinasabi ninyong mabibihag sa labanan, at ang maliliit ninyong anak na hindi para nakaalam ng masama't mabuti. Ibibigay ko sa kanila ang lupain upang kanilang tirahan, ngunit kayo'y ibabalik sa ilang papuntang dagat ng mga tambo.
ang pagkalupig ng Israel sa Horna. Sinabi naman ninyo sa akin noon, nagkasala kami kay Yahweh, pupunta na kami roon at makikipaglaban tulad ng iniutos niya sa amin. At kayong lahat ay dali-daling nagsakbat ng sandata pagkat akala ninyo madali lamang ang paglusob sa kaburulan ng mga Amoreo. Pigil kayo sa akin ni Yahweh, pagkat hindi niya kayo papatnubayan at malulupig lamang kayo ng inyong sasalakayin. Ngunit hindi kayo nakinig. Sa akin, sinuway ninyo ang utos ni Yahweh at nagpatuloy kayo sa inyong paglusob. Ngunit parang pukyutang dumagsa sa inyo ang mga Amoreo at nalupig nila kayo at tinugis hanggang Horna o Horma. Dumaing kayo kay Yahweh, ngunit hindi niya kayo dininig. Kaya napilitan kayong tumigil ng matagal sa Kadis. Ayan, purihin po ang Panginoon mga kaibigan. Kumbaga ibinalik lang ni Moises ang mga pangyayari sa mga huling henerasyon ng Israelites o mga Israelita dahil hindi po nila alam ang mga nangyari o naganap ng mga nakaraang panahon. Isa lang po dito ang pinaka-highlights na nakita ko. Yung pagsunod sa Panginoon. Kung ano yung instruction ng Diyos, ay sundin po talaga natin. Sabi nga ni Moises, kahit siya man ay hindi makakaapak o makakapasok sa lupang ipinangako ng Diyos sa mga Israelita kasi sumuway din siya sa instruction o utos ng ating Panginoon. Sa pamagitan ng paghampas niya sa bato ng tungkod ni Aaron. Sabi ko nga, ang lahat ng tao ay may kahinaan. Si Moises ay tao din. May kahinaan din siya. May damdamin din siyang naiinis, nagagalit, nagsasawa, napapagod sa ginagawa ng Israelita sa kanya na lagi na lang siyang sinisisi. Kapag wala ng pagkain o uhaw na sila, sisisihin na naman nila si Moises. Sasabihin naman nila, ito ba ang resulta ng pag-uha mo sa amin sa Ehipto? Mamatay lang kami dito sa gutom, sa init, di po ba? At laging sinasabi ng mga Israelita na mabuti pang bumalik na lang kami doon sa Ehipto kahit ganun ang buhay doon, pero lahat ay amin namang natitikman, sabi ng mga Israelita. Kaya hindi rin po natin sisi si Moises kung siya po ay nainis at hindi po nga po siya nakapasok sa lupang pangako ng ating Panginoon. At sa atin pong mga buhay bilang mga Kristiyano na totoo at mga anak ng Diyos, kadalasan sinusuway ng tao ang paalala at utos ng ating Diyos. Pero kapag ang mga opisyalis ng barangay ay hindi po kailanman, wala pa ako nakita na tumanggi sa opisyalis ng barangay ang mga tao. Dahil ang tao ay sadyang may kaisipan na kapag ginawa ko ito sa aking kapwa ay gagawin din niya ito sa akin. Yan po ang mga nangyayari sa ating kapanahunan. Pero po sa panahon ng mga Israelita, dami po nilang ginawang mali, mga kaibigan. At yan pong mga Israelita sa panahong ito ay mga huling henerasyon na po yan. At nawa sa panahong ito ay makinig na sila sa salita ng Diyos. At kilalanin nila na si Jesus ang tunay na Diyos, tagapagligtas, Panginoon ng kanilang mga buhay. Si Moises po ang naging gabay para makarating sa lupang pangako ng Diyos ang mga nasa huling henerasyon ng mga Israelita. At sa panahon naman pong ito ay ang mga anak ng Diyos o lingkod naman ng Panginoon
ang pinadala sa lugar ng Israel upang ipahayag sa mga Israelita at sa mga iba't ibang lahi ng tao na naroon. Dahil hindi lang naman Israelita lang ang nandoon sa Israel, may mga Pilipino at iba't ibang lahi. At salamat sa Diyos dahil sa mga nangyari sa buhay ng mga Israelita ay naging isang magandang tulong sa ating mga buhay, na kahit sila man ay katangi-tangi na minahal ng Diyos, pero nakaranas din ang mga Israelita, yung mga naunang Israelita, nakaranas din sila ng matinding galit at puot sa Panginoon. At pinapatay din talaga sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Dahil kapag ang isang tao, Israelita man o hindi, kapag sumuway po tayo sa Panginoon, ay tiyak po may palo. Kaya purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay nakatapos na sa chapter 1 ng Deuteronomio at bukas po ay ang chapter 2 naman. At purihin po si Yahweh, mga kaibigan. Ngayon po ay tatapusin po muna natin ang ating sharing ngayon. At bukas po uli, yung ating Bible reading ngayon, at bukas po uli ay pagpapatuloy po natin ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa pakikinig ng bawat salita ng Diyos na aking binabasa. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos, mga kapatid, mga kababayan ko. Amen.